Luis Manzano, Sam Versosa at Cynthia Villar. Bakit kaya? Alamin natin yan mula kay Cynthia. Naglabas ng mensahe ng pasasalamat si Luis Manzano para sa mga mamamayan ng lalawigan matapos mabigong mahalal na vice gobernador sa halalang idinaos noong May 12, 2025. Tinalo si Luis ng incumbent governor ng Batangas at veteran politician na si Dodo Mandanas. Ito ang unang pagsubok ng Kapamilya TV host actor sa larangan ng politika. Sa ibinahagi niyang mensahe sa social media, sinabi ni Luis Manzano na hindi man siya pinalad ay nagwagi pa rin ang kanyang pakiramdam dahil sa mga hindi niya malilimutan at pinahahalagahang karanasan. Ayon pa niya, para sa mga kababayan niyang Batanggenyo, hindi man daw siya pinalad sa resulta ng halalan, panalo pa rin daw siya dahil sa kanila. Salamat daw sa mga supporters, sa pamilya at higit sa lahat sa Diyos na naging gabay sa buong laban. Masigla daw at napakasaya ng kampanya dahil nakasama niya ito. At kahit tapos na ang eleksyon, ito ay umpisa pa lamang ng matagal na niyang pinagsamahan hanggang sa muli at pinasalamatan niya ito. Bagamat nabigo si Luis Manzano sa kanyang kandidatura, pareho namang nanalo ang kanyang inang si Vilma Santos at kapatid na si Ryan Christian Ricto bilang Batangas Governor at 6th District Representative respectively. Sa kabilang banda naman, gabi pa lamang ng May 12 ay naglabas na ng pahayag ang kongresista at businessman na si Sam Versosa matapos lumabas ang resulta ng mayoral race sa lungsod ng Maynila. Pumapangatlo si Sam sa mga katunggali niyang sina former Mayor Isko Moreno at incumbent Mayor Hani Lacuna. Taos-puso ring pasasalamat ang ipinarating ni Sam sa mga residente ng Maynila dahil sa suportang ipinagkaloob sa kanya. Buong mensahe niya, mahal niya raw ang Manileño. Magandang gabi para sa lahat. Bagamat hindi nangyari ang hinahangad niyang resulta, siya raw ay taos-pusong nagpapasalamat sa bawat isa na naniwala, sumuporta at lumaban para sa pagbabago. Hindi raw biro ang laban na kanilang hinarap. Bilang isang baguhan sa politika ng Maynila, alam niya ang maging isang matinding hamon. Ngunit sa bawat kaway, yakap, halik at tapik, nararamdaman niya ang pagmamahal ng tao na tunay na diwa ng serbisyo at malasakit. Sa lahat daw ng volunteers, staff, sa bawat kabataan, nanay, tatay at lulo at lula niya na tumindig para sa pagbabago, pinasalamatan niya ito. Ang kampanya ay hindi lang tungkol sa pagkapanalo, kundi sa pagbibigay ng tinig sa matagal nang hindi naririnig. Niya raw batiin ang nanalong kandidato. Hiling niya ang kanyang tagumpay at tagumpay rin ng buong lungsod. Deserve daw ng Manila, hindi lang para sa makatotohanan, transparent at compassionate leadership. Hindi raw ito nagtatapos ang kanilang advokasya. Ang pangarap daw nila ay para mas maayos na serbisyong pangkalusugan, edukasyon, kabuhayan at isang gobyernong bukas at tapat at mananatili sa puso niya ito. Lahat daw ay parte ng proseso. Ito ay simula ng isang mas malawak na pakikibaka para sa mas makatarungan at makataong Maynila. Naglabas na rin ng pahayag si Senator Cynthia Villar kaugnay ng kanyang pagkatalo bilang representative ng Lone District ng Las Piñas City. Tinalo si Villar ng kanyang nakatunggaling si Mark Anthony Santos. Nagpasalamat si Villar sa mga kababayan niya sa Las Piñas City at nagbitaw ng pangakong magpapatuloy ang kanyang mga programa at advokasya para sa mga kababayan niya. Ayon pa niya, pinasalamatan niya ang buong Las Piñas. Bagamat hindi daw pinalad sa halalan, taos-puso pa rin ang kanyang pasasalamat sa mga nagsuporta at nagtiwala. Ang paglilingkod daw sa kanila ay hindi dito nagtatapos. Patuloy siyang magsusulong ng mga programa at advokasiyang makakatulong sa kanilang bayan. Hindi daw ito paalam, ito ay pagpapatuloy ng kanilang pagmamahal at serbisyo sa bawat Las Piñero. Natalo man si Cynthia Villar, ngunit patuloy pa rin siyang magbibigay programa at advokasya para sa lahat. Samantala, pasado alas 3 ng hapon nitong May 13, 2025, nang ibinahagi ni Senator Bong Revilla Jr. sa official Facebook account niya ang mensahe para sa kanyang mga taga-suporta kaugnay ng isinagawang midterm elections noong May 12. Pero makalipas lamang ilang minuto, nabura na ang post nito na naging palaisipan sa mga nakabasa.
Nabura man ang Facebook post ni Revilla, mabilis itong na-screenshot ng ilang netizens at ibinahagi sa social media. Naglalaman ito ng mensahe ng senatorial candidate matapos lumabas ang resulta ng halalan. Based sa official tally na ilinabas ng Commission on Elections or COMELEC, nasa ika-14 pwesto lamang ang actor-politician. Dahil top 12 lamang ang tatanghaling panalo sa senatorial race, ay nangangahulugang hindi na siya magpapatuloy para sana sa kanyang ikalawang termino bilang senador. Sa kanyang burado ng mensahe, pinasalamatan ni Revilla ang mga kababayang patuloy na nagbigay sa kanya ng pagmamahal at suporta. Hiniling din niyang magkaroon ng pagkakaisa ang lahat pagkatapos ng halalan sa naganap noong Lunes. Buong mensahe ni Revilla, pinasalamatan niya ang lahat ng kanyang mga kababayan. Sa kabila daw na hindi inaasahan, naghumapaw sa pasasalamat ang kanyang puso sa mga patuloy na pagmamahal at suporta. At para naman sa sama-samang pag-ikot sa buong bansa, hindi niya ito makakalimutan ang bawat matamis na ngiti, mahigpit na yapos at mainit na pagsalubong. Nakaukit na daw sa kanya ang tiwala, gayon din ang bawat patak ng pawis at sakripisyo ng bawat isa na tumulong at nagsikap sa kanilang pangangampanya. Ang paglilingkod daw ay isang pribilehiyo mula sa lahat at sa Panginoon, at sa laging pinapasa Diyos ang kanilang tinatahak. Mula sa kanyang pumalaot sa paglilingkod ng 30 years ago, lagi niyang sinasabi na ang politika ay dapat 90 days lang sa national at 45 days lang sa local. Muli ay nagpapasalamat siya sa lahat ng tao at sinabing mabuhay ang Pilipinas. Kabilang si Revilla sa senatorial slate ng Administrasyong President Ferdinand E. Marcos at sa ilalim ng partidong Lakas CMD. Dahil dito, marami sa mga netizens at supporters ng mga kandidatong ito ay nagpapasalamat pa rin sa kanilang participation. Alam nila kung gaano kahirap ang kanilang pinagdaanan mula sa kampanya hanggang sa election day. Umasa pa rin sila na hindi ito hihinto sa kanilang advokasya at ipagpapatuloy pa ang kanilang pangako at para subukan muli ang politika. Ayon pa ng mga netizen, sadyang hindi ang pagkakataong ito para sa kanila dahil mas may mga deserving na tao, kaya sila rason kung bakit natalo sila sa election. Dahil ang election ay hindi para sa lahat. Kayo, ano ang masabi niyo na nagbigay ng payag ang mga kandidato? I-comment na kung sang-ayon ba kayo sa kanila at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.